Welcome back sa Andy Kaalaman. Ang mga borders ng mga bansa ay isang kritikal at importanteng bahagi ng mundo. Dito madalas nagaganap ang kaguluhan, alitan ng bawat bansa at marami pang iba. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng magpaloko-loko dito. Patambay-tambay o patawid-tawid. Well, depende yan sa mga bansa, gaya ng border ng North Korea at South Korea, border ng China at India, Russia at Ukraine, at sa mga kalapit pang bansa ng Russia sa Europa. Dito sa Pilipinas, hindi natin yan mararanasan dahil wala naman tayong kapitbahay na bansa sa lupa. Lahat tawid dagat pa. So mahigpit sa mga border ng mga bansa na magkakalapit sa isang lupa o kontinente. Pero bakit nga kaya maraming nakalusot sa border ng US at Mexico para sa iligal na paglipat at lalong-lalo na sa pag-smuggle ng mga droga papunta sa United States? Pues bago tayo magsimula, huwag kakalimutang i-like ang ating video ngayon o kaya ay habang nanonood ka, pwede na. At wala nang paligoy-ligoy pa, sisimulan na natin. Ang mga border ng bawat bansa na magkakalapit sa isang lupain ay may mga napakahalagang papel para sa mga magkakalapit na bansa. Dito nila nasasala ang lahat ng lalabas at pumapasok sa kanilang bansa mula sa kabila. Ginagawa naman ito para maiwasan ang mga iligal na gawain gaya ng smuggling, human trafficking at pati na terorismo. Napaka-importante ng mga bahaging ito ng bansa para sa sarili nilang seguridad at mamamayan. Ang border ng US at ng Mexico ay may haba na 1,930 miles mula sa dulo ng dagat ng Pasipiko hanggang sa dulo ng Texas. At nasa 700 miles ng border na ito ay tinayuan ng harang. Kung tawagin nila ito ay wall o kaya ay fences, kaya tawagin na lang natin itong bakod para sa ating video. Ang bakod na ito ay hindi kagaya ng bakod nyo sa bahay, malalaking poste ng bakal. Ang nilagay dito na may taas lang naman na 29 feet. May konting pagitan ng mga malalaking bakal na ito pero hindi kalakihan para magkasya ang mga tao, kahit pa ang bata. Nilagyan din nila ito ng semento o concrete sa ibabang bahagi para mas matibay ang bakod. Magagandang klase din daw ang mga bakal na ito para mahirapan ang mga tao na putulin o sirain ito kung sakaling may magtangka na tumawid sa bakuran ng US at ng Mexico. May ilang bahagi naman sa border na doble ang bakod na nakalagay dahil sa dami ng kaso ng mga tao na tumatawid sa mga bahaging iyon. Ang mga bakod na ito ay meron ding mga naka-install na mga high-tech na surveillance equipment gaya ng camera, motion sensor, mga drones at marami pang kagamitan para mabigyan ng mga sundalong bantay ng 24/7 monitoring sa buong lugar na ito. Tandaan na meron itong haba na 1,930 miles kaya hindi biro ang bantayan ang ganitong kahaba na bakuran. Kahit sa ilalim ng lupa, sa bahagi ng bakod na ito ay merong mga nakatanim na trigger alarm kung sakaling may madetect ito na malaki o kung anumang mabigat ang gumalaw sa ibabaw ng lupa. Ang pagtawid sa nasabing bakuran na ito ng US sa pagitan nila sa Mexico ay tila ba napaka-imposible para sa mga tao na tawirin ng basta-basta. Tuwing gabi, malakas din ang ilaw sa mga bahagi ng pader na ito. Para kang nasa stadium dahil stadium-style floodlights ang kinabit ng mga kontraktor para ilawan ang palibot ng bakod na ito. Kitang-kita ang pupuslit kahit pa sa gabi. Sadyang imposible na matawid ang bakuran na ito o madali lang. Taong 2019, tila ba napatunayan na parang walang silbi ang tinayo nila na bakod sa pagitan ng US at ng Mexico dahil nagsimula lang lumitaw sa mga balita ang pagdami ng mga nakakatawid sa bakuran ng mga illegal migrants at pati na rin ang mga smuggler. Simulan natin sa pagtatayo ng bakod o pader na ito. Nasimulan ang proyektong ito mga taong 90s pa. Doon nagsimula matayo ang unang milya ng pader na ito sa pagitan ng Mexico at United States. Sa loob ng 30 taon, patuloy na dinudugtungan ng pader o bakod na ito hanggang sa marating nito ang kasalukuyang haba nito sa panahon ngayon. Maraming presidente ng Amerika ang nagdaan pero iba-iba sila ng plano at mga patakaran para sa pader na ito. Magkakaiba man ang approach ng mga presidente ng Amerika sa border nila, iisa pa rin ang layunin kung bakit tinayo ang bagay na ito. Para bawasan o alisin ang mga illegal immigration ng mga tao galing Mexico papunta sa United States. Iba-iba rin ang mga bakod o harang na ito sa border ng Mexico at US. Parang mga obstacle na kailangan lampasan kung tatawid ka sa kabilang bakod. Ang huling dinagdag na bakod ay kapanahunan ni Donald Trump noong unang termino niya na may haba na 458 miles sa mga remote area ng New Mexico at ng Arizona. Plano pa sana niya na dagdagan ito ng higit 200 milya pa kaso natalo siya sa eleksyon at nahinto ang proyekto.
Bakit ba nahinto? Pues ang plano ng administrasyon ni Biden ay mas higpitan ang pagbabantay sa border kaysa magtayo ng karagdagang bakod na natatawid din naman ng mga tao. Pero ngayon, dahil nagbalik na si Donald Trump sa pwesto, plano niya ulit na ipagpatuloy ang pagtatayo sa karagdagang bakod sa nasabing lugar. We need the wall. We've started building the wall. We're going to have the wall. We've already started building it. We started building our wall. I'm so proud of it. Iba-ibang diskarte pero iisa ang layunin. Gustong-gusto talaga ni Donald Trump na maitayo ang mahabang bakod na ito. Parang balak niya itong gawing simbolo ng kanyang pagiging presidente. Subalit, unti-unting napapatunayan na walang kahit anong uri ng bakod o mga high-tech na surveillance equipment ang makakapigil sa mga tao ng Mexico kung nais nilang tawirin ang bakod na ito. Ayon sa isang unpublished na report sa US Customs and Border Protection, ang mga smuggler sa Mexico ng droga ay nagagawang sirain ang bakod na tinayo ng US. Pinuputol nila ito na para bang mga simpleng gawain lang. At hindi lang yan, dahil nagawa nilang pumutol ng 3,272 times. Grabe! Wala talagang makakapigil sa mga tao pag nais nilang gumawa ng mabilisang pera. Paano nangyari? Pues, sinira lang naman ng mga smuggler ang pinagmamalaking bakod ng US gamit ang mga mumurahing tools na mabibili lamang sa mga simpleng hardware gaya ng mga grinders at mga demolition saw na mabilis lamang i-assemble. Ang bakal na may taas na umaabot sa halos 3 palapag na gusali ay pinuputol lang ng mga smuggler para gumawa ng maliit na daanan na kasya ang isang tao. Tinatayang 20 to 30 minutes, putol na ang bakal na ito. At ang bakod na tinayo ng US ay para na lamang daanan ng mga aso at pusa sa isang bahay. Ayon sa ilang reports, ginagawa ito ng mga smuggler tuwing gabi at nagtatalakbong lang sila ng makapal na trapal o kumot para mabawasan ang ilaw at ingay habang tumatrabaho sila at isang putol ng poste lang sapat na para sila ay magpabalik-balik doon hanggang sa madiskubre at ma-repair ito ng mga bantay o patrol sa border ng US. Kapag nadiskubre naman ang sira na ginagawa ng mga smuggler, gagawa lang ulit sila ng panibagong butas sa malayong bahagi kung saan malayo ang mga patrol sa border. Pagmula taong 2019 hanggang 2021, nasa $2.6 million na ang ginastos ng US para lamang i-repair ang mga butas sa bakod na ginawa ng mga smuggler. Bukod pa dyan, matapos tumawid ang mga smuggler sa ginagawa nilang butas sa metal fence na ito, tinatakpan pa nila ang pinagputulan nila sa bakal ng pintura. Kaya naman mahirap masabi kung na-repair ba lahat ng mga patrol ang sirang bahagi ng bakod. Mahirap isa-isahin yung ganyang kadaming bakal. Sa madaling salita, paulit-ulit lang ang senaryo ng mga patrol at ng mga smuggler sa border na ito. May pupuslit at sisira sa bakod. Aayusin naman ng mga patrol para lang sirain ulit ng mga smuggler. Ayon naman sa pamahalaan ng Mexico, dahil bilyon na ang kinikita ng mga smuggler sa mga tao ng United States, talagang gagawa at gagawa sila ng paraan makapuslit lang sa bakuran na ito. Kahit pabaguhin ng mga opisyal ang mga bakod na nilalagay nila, kahit palagyan ito ng mga high-tech na kagamitan, gagawin ng mga smuggler ang lahat makapagbenta lang ng droga sa mga tao ng United States. Bukod naman sa pagsira ng malaking bakod sa pagitan ng US at Mexico, meron pang isang paraan na ginagawa ng mga smuggler pati na ang mga illegal migrants para matawid ang bakod na ito. At yan ay walang iba kundi ang pag-akyat mismo sa bakod. Yes, tama. Umaakyat ang mga tao sa mataas na bakod na ito para lamang tumawid papunta sa kabilang bansa. Well, ang smuggler, syempre magbebenta ng droga. Paano naman ang mga illegal migrants o mga taga-Mexico na tumatawid sa bakod para makalipat ng illegal sa US? Pues kung natatandaan mga idol, nagsimula ang pagdagsa o pagdami ng mga illegal migrants taong 2019. At kung matatandaan, ang taong 2019 ay ang simula ng COVID-19 o ng pandemya. Dahil sa epekto ng pandemyang ito, maraming kumpanya ang mga pansamantalang nagsara at meron din namang tuluyang nagsara na. Kaya naman bakit gustong-gusto ng mga Mexico na tumawid papunta sa United States? Tama. Lahat ng yan ay dahil sa pera. Dahil iniisip ng mga tao sa Mexico na mas magiging mabuti ang pamumuhay nila kung sa US na lang sila maninirahan. Ang mga bakod na ito o metal fences ay umaabot sa 8 metro ang taas o kaya ay maaari nating ihambing sa 3 palapag na gusali. Ang mga tao sa Mexico, mga smuggler at illegal migrants ay handang ibuwis ang buhay nila makatawid lang sa kabilang bakuran. Bakit buwis buhay? Dahil ang gamit nilang hagdan ay mga DIY na hagdan lamang na gawa sa konting kahoy at tali.
Napakalupit pero napakalakas din ng mga loob. Ni hindi sila natatakot na baka sila ay mahulog at ma-injury o kaya naman ay mabawian ng buhay. Ganyan sila kadesperado na makatawid sa United States. Bukod pa ang panganib na mahuli sila ng mga bantay o kaya ng mga sundalo. Maraming video ang nagkalat sa social media kung paano inaakyat ng mga taga-Mexico ang bakod na parabang sisiw na sisiw lang sa kanila. Nilalampasan nila ang mga harang na kung minsan ay may mga barbwire pa na parabang walang bisa. Magaling pa silang umakyat kaysa sa mga bumbero na nagte-training para umakyat sa mga building. Sa ngayon walang malinaw na bilang kung ilan na nga ba ang nakatawid sa bakod na ito ng United States, pero siguradong nasa libo-libo yan. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Bukod naman sa pagtawid at pagsira sa bakod na ginagawa ng United States, meron pang ibang pamamaraan ang mga bigatang kartel sa Mexico para makapag-deliver ng kanilang supply sa mga mamamayan ng US. Dahil nga bilyones ang kinikita ng mga ito, kayang-kaya nilang mag-invest para gumawa ng mga tunnel papunta sa lupa ng Estados Unidos. Sa pagitan ng taong 2017 at 2019, ang mga opisyal sa Borders and Customs ay nakadiskubre ng hindi lang isa kundi 40 tunnel na ginawa ng mga Mexican cartel para lamang makalusot sa border. Taong 2020 naman, halos isa kada buwan ang nagagawa nilang tunnel, at sa taong 2020 din nadiskubre ang pinakamahaba sa mga tunnel na ito. Ang mga tunnel na ito na ginagawa ng mga cartel ay hindi basta-basta, sadyang malalim at napakahusay ng pagkakagawa, dahilan kung bakit hindi agad ito nadidiskubre ng mga otoridad. Partida, may mga sensor pa sila sa mga ilalim ng lupa, pero tila ba hindi ito umubra sa talino ng mga Mexican cartel. Yan ang patunay na pag gusto talaga, merong paraan. Ang pinakamahabang tunnel na nadiskubre ay may haba na 0.8 miles mula sa Tijuana, Mexico papunta sa San Diego ng California. Ang tunnel na ito ay merong mga rail cart, may mga ventilation at electric system na parabang tunnel sa mga minahan. Hindi lang yan dahil meron din itong mga elevator sa entrance at exit, pati na drainage system. Kulang na lang magtayo sila ng subway sa tunnel na ito. Ang tunnel na ito ay may taas lamang na 6 na talampakan. Yuyuko talaga ang 6-footer, pero ang lalim nito mula sa ibabaw ng lupa ay nasa 69 feet. Talagang lusot sa mga sensor ng US Border Patrol. Talagang gagawin ng mga kriminal ang lahat. Mapuslit lang ang kanilang parapernalya. Dahil nga gumastos sila ng malaki para lamang makagawa ng mga tunnel na ito, ibig sabihin lang nito, malaki talaga ang kitaan tuwing makakapagdala sila ng mga produkto sa United States. Ano namang ginagawa sa mga tunnel tuwing nadidiskubre ang mga ito? Pwes merong batas para sa mga ganitong kaso at napakasimple lang. Ang tunnel ay kinakailangan lang namang buhusan ng semento. At syempre sagot ng otoridad ng US ang hukay sa tapat nila at sagot naman ng otoridad ng Mexico ang sa kanila. Hindi rin madali na hanapin ang mga tunnel na ito dahil napaka-sophisticated ng pagkakagawa sa mga ito. Talagang planado at talagang ginasusan ng malaking halaga. Bukod naman sa mga iyan, sa pagtawid sa bakod at pagsira sa bakod, paggagawa ng tunnel, meron palang bahagi ng border na kung saan hindi mo na kailangang magpakahirap para lamang makatawid sa lupa ng Estados Unidos. May mga bahagi ng border kung saan ang construction ay ongoing pa rin. Dahil sa landscape sa pagitan ng Mexico at US, mahirap talaga magtayo ng permanenteng harang dito. Halimbawa sa mga bahagi kung saan may mga matataas na bundok, kinakailangan pa ng US na pasabugin ang mga ito para pumatag at matayuan lamang ng fencing o bakod. Subalit dahil nga natalo si Trump kay Joe Biden noon, nahinto ang construction sa ilang bahagi na siyang maaaring daanan ng mga gustong mag-migrate papunta sa US. Iniwan ng mga manggagawa ang mga bakal na sana ay itatayo bilang bakod dahil syempre hindi na pinatuloy at ganyan ang itsura niyan. Pinatag na pero hindi pa tinapos. Kaya sa madaling salita, marami pang butas ang bakod ng US at sa Mexico. Kaya naman maraming pwedeng daanan ang mga illegal migrants, pati na ang mga smuggler. Sa ibang bahagi naman, may mga nagmamay-ari ng lupa at hindi sila pumapayag na tayuan ito ng malaking bakod kahit pabayaran sila ng malaking halaga. Minsan talaga, hindi mo mabibili ng pera ang pride ng mga tao. Maraming hadlang para maitayo ang mahabang bakod na ito. Halimbawa na lang ang mga ilog o mga sapa na kailangan ng mas matinding engineering skills para ma-set up ang bakod. Maraming lusutan o pwede nating sabihin maraming sabit ang bakod o harang ng US sa border nila sa Mexico. Pero ibig bang sabihin ito, walang silbi ang pagtatayo ng bakod na ito at sayang lang ang pondo ng United States? Pues hindi naman sa ganon. Sa kabila ng mga butas, ang bakod na ito sa US at Mexico ay mayroong napakahalagang papel. Bukod pa dyan, ayon sa mga eksperto, hindi lang nalalagyan ng sapat na bantay ang mga bahagi kung saan madalas tumatawid ang mga tao.
galing sa Mexico. Ibig sabihin okay lang sana kung may mga lusutan o nakakagawa ng paraan ng mga tao na tawirin ang bakod ng US. Pero kung sapat lang sana ang manpower nila na nakabantay sa border, hindi pa rin mangangahas ang mga tao na basta-basta na lang tumawid dahil maaari silang madetain at ikulong sa US kapag sila ay nahuling lumalabag sa batas, lalong-lalo na ang mga smuggler na mahuhulihan ng droga. Karamihan sa mga bahagi kung saan nasisira ang mga bakod ay wala pang mga naka-install ng mga sensor camera at iba pang detection system, kaya hindi agad ito nare-respondihan ng mga sundalo. Pero kung mapapa-implement lang nila, nalagyan ng kahit kada milya ng bakod na ito ng mga equipment at sapat na manpower, siguradong bababa ang bilang ng mga tao na tumatawid sa border na ito. Kulang lang sa implementation ng plano dahil napatunayan naman na kahit ano pang klase ng pader o bakod ang ilagay ng US, hindi ito sapat para pigilan ng mga tao na tumawid, lalong-lalo na kung desperado na ang mga ito. Kung makukumpleto lang ng US ang mga surveillance equipment sa mga bahagi ng border, mas mabilis makakapag-respond sa mga bantay sa tuwing may magtatangkang tumawid sa bakod o pader na ito. Physical barrier, surveillance equipment, at mabilis na pagresponde. Lahat ng yan ay dapat gumana para mapigilan nila ang mga illegal migrants at smuggler sa pagtawid sa border. Karamihan naman sa mga tao sa US ay nagagalit o nangihinayang sa budget na nilalagay ng gobyerno para sa pader dahil nakakalusot pa rin naman ang mga taga-Mexico at marami pa nga ang patuloy na namumuhay ngayon sa loob ng bansa nila. $15 billion ang ginastos sa bakod na ito at kailangan pa nito ng milyong-milyong dolyar para lang sa maintenance at repair taon-taon. At siya ang sitwasyon noon hanggang sa ngayon na nakaupo na si President Donald Trump. Unti-unti niyang tinatapos ang problemang ito sa bakuran nila ng Mexico. Ano-ano nga ba ang kasalukuyang ginagawa ni Donald Trump para lamang maayos ang sitwasyon sa border ng US at Mexico? Una, ang mga illegal migrants galing sa Mexico na kasalukuyang namumuhay sa Estados Unidos ay pinapadeport na ni President Donald Trump. Ibabalik niya ang mga ito kung saan sila nanggaling. Dahil dito, inaasahan ng Mexico na maraming mamamayan nila ang babalik sa kanilang lupa. Kaya naman nagpatayo ang gobyerno nila ng mga pansamantalang tent para pansamantalang tuluyan ng mga illegal migrants galing sa US. Papauwi na sila. Pangalawa, mas pinagtitibay ng US ang pagbabantay, hindi ang bakod, kundi ang pagbabantay mismo sa hangganan ng kanilang lupain. Plano nilang kumpletuhin ang mga security camera, motion sensors at mga surveillance equipment. Kasabay nito, nag-announce din ang Pentagon na magdadagdag pa sila ng nasa 1,500 na active troops na ide-deploy sa southern part ng border. Karagdagan nito sa kasalukuyang nakadeploy na 2,500 personnel. Kaya naman, nasa 60% ang tinaas ng manpower ng active military sa border na ito. Ang layunin nila ay magpatrol gamit ang helicopter, sasakyan at pati na rin pagbantay sa mga ongoing na construction area para kumprontahin ang mga tao na pumupuslit-puslit sa mga bahaging ito. Lahat ng yan ang dahilan kung bakit bumababa na ang bilang ng mga illegal migrants galing sa Mexico. Bumaba rin ang bilang ng mga smuggler na nais magpuslit ng mga illegal na pambenta sa US. Overall, unti-unti nang nagiging maayos ang sitwasyon ngayon sa border ng US at ng Mexico. Pero syempre hindi naman magtatagal at matatapos ulit ang termino ni Donald Trump bilang isang presidente. At depende sa kasunod na uupo kung mananatili ba na maayos ang napakahabang border sa pagitan ng dalawang bansa. Sa madaling salita, mahirap talagang bantayan ang ganito kahabang border kahit pa ikaw ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Tama naman na maraming sundalo ang United States, pero marami rin silang ginagawa at nakakalat ang mga ito sa mga mas importante na bahagi ng mundo, gaya ng mga military outpost sa iba't ibang bansa. Masyado lang sinasamantala ng mga smuggler at ng mga illegal migrants ang medyo mabait na approach ng US sa mga tumatawid sa kanilang bakuran. Kung sa ibang bansa yan, gaya ng Russia, China at North Korea, malamang sa malamang nabaril na sila bago pa sila makalapit sa bakod. At yan muna para sa video na ito. Kung nais mo pa ng mga content na wala kang masyadong mapupulot, abay check mo lang ang playlist natin. O kaya ay mag-click ka sa isa sa mga video dito sa screen. Kita-kits ulit.